Hindi ko alam kung dapat ko ba bang ikwento ito o ibaon na lang habang buhay. Pero gabi-gabi na lang akong hindi mapakali. Ako, si Maricel, 35 years old. May isang anak na lalaki na 8 taong gulang. May asawa kong Seaman, si Arvin, 38 years old. 8 taon na kaming kasal. Sa totoo lang, hindi naman kami perpekto. Pero hindi rin kami yung tipong puno ng sigawan at gulo. Tahimik lang. Simple. Maayos. Ang problema lang, madalas wala siya. Buwan, minsan taon, bago siya makauwi. At sa bawat alis niya, may isang taong iniiwan siya para siguraduhin okay kami. Ang pinsan niya, si Miguel, 34 years old, isang taxi driver. May asawa din, si Leia, isang public school teacher, at may 2 silang anak. Mula pa nung bagong kasal kami, si Miguel nang naging tulay ni Arvin sa amin. Siya ang inuutusan, maghatid ng pera, mag-check sa bahay, tumulong kapag may kailangan kami. Miguel, ikaw na bahala kay Maricel ha. Alam mo naman, ikaw lang mapagkakatiwalaan ko dyan. Ilang beses ko nang narinig yan kay Arvin sa mga tawag niya. At sa totoo lang, hindi naman siya nagkamali. Sa umpisa, hindi ako sanay mag-isa. Oo, may anak ako. Oo, may mga kapitbahay. Pero iba pa rin, yung may kasama ka sa bahay, yung may kausap ka, yung may kasama kang tumawa. At si Miguel, doon nagsimula. Hindi siya yung tipo ng lalaki maporma. Moreno siya, pero maganda ang pangangatawan niya. At ang gusto ko sa kanya, madali siyang kausap. Magaan. Kamusta na, Maricel? May pinadala si Arvin. Madalas ganyan lang. Simpleng usapan. Hanggang sa tumatagal. Okay lang ba kayo dito? May kailangan pa ba? Hanggang sa napapadalas ang pagdalaw niya. Kahit wala namang padala si Arvin. Hindi ko rin alam kung kailan kami naging komportable sa isa't isa. Hindi kami yung nag-uusap ng kung ano-ano. Pero may mga pagkakataon na natatagalan siya sa bahay. Nakikisabay sa pagkain. Nakikipagkwentuhan. At doon ko unti-unting naramdaman yung bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yung may nakikinig sa'yo. Si Arvin kasi, kahit mahal niya ako, hindi siya expressive. Lalo na sa tawag. Okay ka lang ba? Oo. Kumain ka na? Oo. Ingatan mong anak natin ha. Oo. Paulit-ulit. Walang lalim. Walang lambing. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong pagod siya sa trabaho. Pero bilang asawa, minsan, napapaisip ako. Ako ba? Okay pa rin sa kanya. Samantalang si Miguel, napapansin ko parang pumapayat ka. Sambit niya. Hindi ka ba kumakain na maayos? Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. Maliit na bagay. Pero sa isang babaeng matagal nang naghahanap ng atensyon, malaki yun. Alam kong may asawa siya. Alam kong mali. Pero sa bawat pagpunta niya sa bahay, mas lalo akong nasasanay na nandyan siya. At siguro, doon nagsimula ang kasalanan ko. Hindi sa ginawa namin, kundi sa hinayaan kong maging espesyal ang presensya niya. Dumating ang araw ng birthday ng anak ko. Simple lang. Kaunting handa. Spaghetti, fried chicken, cake, at ibang ulam.
May ilang kapitbahay at mga kaibigan ng anak ko ang bisita. At syempre, nandoon si Miguel. Kasama ang asawa niyang si Leia. Si Leia, tahimik lang, mukhang mabait. Yung tipo ng guro na istrikto pero maalaga. Nakangiti siya sa akin. Walang bahid ng duda. Kung alam lang niya sana. Salamat ha, Miguel. Ang dami mong naitulong. Wala yun. Para na rin akong kapatid dito ni Arvie. Ngumiti ako. Pero sa loob ko, may kung anong kumurot. Kapatid. Kung alam lang niya kung anong nararamdaman ko tuwing nandito siya. Habang tumatagal ang gabi, nagkaroon ng inuman sa labas. Mga lalaki sa kanto at ilang kapitbahay. Hindi ako sumali. Nasa loob lang ako. Nag-aayos ng mga pinagkainan. Si Leia, maaga ring umuwi. Mauna na kami, Miguel. May pasok pa ako bukas. Oo, susunod na lang ako, mahal. At doon ko naramdaman na may mangyayaring hindi dapat. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaibang kaba sa dibdib ko habang pinapanood siyang nakaupo sa labas. Umiinom kasama ng iba. Sa paglipas ng oras, isa-isa nang nagsiuwian ng mga bisita. Humupa ang ingay. Tahimik na ang buong bahay. At si Miguel, siya na lang ang natira. Lumabas ako para ayusin ang mga bote sa mesa. Uy, wag mo na gawin yan. Ako na dito. Sabi niya. Okay lang. Sagot ko. Pilit na kalmado. Pero habang magkatabi kami sa mesa, naramdaman ko yung bigat ng katahimikan. Yung tipong parang may gustong mangyari. Pero pareho kayong nagdadalawang isip. Maricel. Mahina niyang tawag. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita si Miguel na pinsan ng asawa ko. At doon nagsimula ang pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Nakatayo lang ako sa harap niya. Hawak pa yung baso na kanina ko pa dapat iniligpit. Pero parang nawalan ako ng lakas gumalaw. Uuwi ka na? Tanong ko. Pilit na normal ang boses. Saglit siyang natahimik. Tumingin sa akin. Diretso sa mga mata. Gusto mo na ba akong umuwi? Hindi ko agad nasagot. Dapat oo ang isagot ko. Dapat iyon ang tama. Pero ang lumabas sa bibig ko, bahala ka. Mahinang sagot. Halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan ng ilang segundong iyon. Basta ang alam ko, bigla na lang kami naging mas malapit sa isa't isa. Hindi ko siya tinulak. Sa halip, mas lalo ko pang naramdaman kung gaano ako katagal naging mag-isa. Hindi sa kabilang linya ng telepono, hindi sa ibang bansa, kundi sa mismong harap ko. Hindi na namin kailangan ng maraming salita. Sa isang iglap, nabura yung lahat ng dahilan kung bakit hindi dapat. Yung may asawa siya, yung may anak kami pareho, lahat ng yun nawala sa isip ko. Ang natira lang, yung pakiramdam na matagal ko nang hinahanap. Yung may yumayakap sa'yo, yung may humahawak sa'yo, na parang mahalaga ka. Sandali, mahina kong sabi. Parang may natitirang konsensya. Umatras ako ng bahagya. Pero sa pag-atras ko, muntik ako matumba. Kaya naman, agad niya akong sinalo. At doon, hinayaan ko nang lamunin kami ng pagkakataon. Alam kong hindi siya lasing nung gabing iyon. At oo, hinayaan ko. Naging marupok ako.
Tulog na sa oras na yon ang anak ko. Kaya naman, tila palalong nag-init ang paligid namin. At doon, pinaubaya ko ang sarili ko sa kanya. Hindi ko na ikukwento ng detalyado ang mga nangyari. Pero sapat nang sabihin na sa gabing iyon, tinawid namin ang linyang hindi na dapat tinatawi. Isang gabing nagsimula sa simpleng inuman, nagtapos sa isang kasalanang hindi na mababawi. Anong ginawa natin? Mahina niyang sabi. Doon ako natauhan. Parang biglang bumalik lahat ng realidad. Hindi dapat nangyari to. Bulong ko. Tumayo siya agad. Parang gusto nang umalis. Maricel, kalimutan na lang natin to. Mali to. Isang pagkakamali lang. Isang pagkakamali. Ang dali niyang sabihin. Pero wala na akong nagawa. Dahil nangyari na. Tumango lang ako. Hindi na mauulit. Pero kahit sinabi ko yun, hindi ako sigurado kung kaya ko bang panindigan. Pagkaalis niya, doon ako tuluyang napaupo sa sahi. Hindi ako umiyak agad. Nakatulala lang ako. Iniisip kung paano nangyari. Kung bakit ko hinayaan. Kung bakit hindi ako tumanggi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagising ako. Nagluto. Inasikaso ang anak ko. Normal na. Pero sa loob ko, hindi na. Ilang araw siyang hindi nagpakita. At akala ko, doon na matatapos ang lahat. Akala ko, kaya ko nang kalimutan. Akala ko, kaya ko nang ituring na isang pagkakamali lang. Pero mali ako. Dahil nung muli siyang bumalik, doon ko napatunayan na hindi lang pala iyon isang beses. At hindi lang pala akong nahirapang kalimutan ang nangyari. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi niya nung muli siyang dumating. At sa isang simpleng tanong na yon, alam kong magsisimula uli ang isang bagay na dapat matagal nang natapos. Hindi ko na sana siya dapat pinapasok ulit sa bahay. Pero nang kumatok siya, hindi ako nagtanong kung bakit. Binuksan ko agad. May pinadala si Arvin. Sabi niya, sabay abot ng plastic bag. Tumangon lang ako. Kinuha ko. Normal na eksena. Pero pareho naming alam, hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Pasok ka muna, sabi ko. Hindi ko alam kung paanyaya ba o pahintulot. Tahimik siyang pumasok. Parang walang nagbago. Pero ramdam ko, meron na. Hindi na kami tulad ng dati na magaan lang ang usapan. Ngayon, kahit walang nagsasalita, may bigat. Yung tipong kahit simpleng tingin lang, may ibig sabihin na. Ayos ka lang? Tanong niya. Simpleng tanong, pero iba ang dating. Oo naman, sagot ko. Pero hindi ako tumingin sa kanya. Kasi alam kong kapag nagtagpo ang mga mata namin, babalik lahat. Gusto mo ba ng juice? Hindi na ako nag-antay na sumagot siya. Nagpunta na ako sa kusina para kumuha ng inumin. Habang kumukuha ako ng baso sa cabinet, nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin. Maricel, bulong niya sa tenga ko. Hindi ako nakareact agad sa ginawa niya. Namiss kita, sambit niya. Kinalas ko ang pagkakayakap niya. Miguel, malito.
Kung malito, Maricel, bakit hindi ko magawang kalimutan? Hinawakan niya ang kamay ko. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya kayang tiisin. May pagkakataon akong tutulan, pero hindi ko ginawa. Dahil aaminin ko, miss na miss ko din siya. Kung nung una, puno pa ng kaba, ngayon, mas naging malaya ang mga damdamin namin. Anong oras ka babalik sa pasada? Tanong ko. Mga hapon pa. Sagot niya. May pasok si Leia. Oo, buong araw. Tumango lang ako. Simple lang ang usapan. Pero sa likod ng bawat sagot, may tinatago. Simula noon, naging ganun na. Hindi na kailangang may okasyon. Hindi na kailangang may inuman. Basta may dahilan siya para dumaan. Dumadaan siya. May mga araw na saglit lang siya. May mga araw na mas matagal. Hindi nawawala yung pasimpleng lambingan at harutan namin. Hindi na namin pinag-usapan kung ano kami. Walang label. Walang plano. Walang pangako. Basta nandyan lang. At habang tumatagal, mas nagiging normal. Hanggang sa isang araw, napansin ko na hinahanap ko na siya. Hindi na lang kapag nandyan siya, kundi kahit wala siya. Kapag ilang araw siyang hindi dumadaan, napapaisip ako. Bakit wala siya? May nangyari kaya? O may kasama ba siyang iba? O sadyang busy lang siya? At doon ko naramdaman, hindi na lang ito basta pagkakamali na naulit. May something na. At hindi ko alam kung mas delikado ba yun o mas mahirap takasan. Hindi ko na malayan kung gaano nakatagal kaming ganito. Linggo, buwan, hindi ko na binibila. Basta ang alam ko, habang tumatagal, mas lalo kaming lumalalim sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na lang emosyon at lihim ang dala ng ginagawa namin, kundi isang bagay na hindi na kayang itago. Hindi ko agad napansin. Akala ko pagod lang. Akala ko stress lang sa araw-araw na gawain. Sa bahay, sa pag-aalaga sa anak ko, sa kakaisip. Pero habang lumilipas ang mga araw, tila may kakaiba akong nararamdaman. Nahihilo ako. Madalas sumasakit ang ulo ko. At higit sa lahat, parang may mga oras na bigla akong naduduwal. At doon ko napansin na hindi pa pala ako dinadatnan. Una, binaliwal ako. Baka delayed lang. Sabi ko sa sarili ko. Hindi naman bago sa akin yun. Pero habang tumatagal, habang lumilipas sa mga araw, naging madalas ang mga senyales. Doon na ako kinabahan. Dahil pamilyar ang mga senyales na nararamdaman ko. Ayokong tanggapin sa sarili ko na baka tama ang hinala ko. Pero isang araw, nagdesisyon ako na mag-pregnancy test. Kahit malakas na yung kutob ko, hinihiling ko pa din na sana malila. Na sana delayed lang talaga. Habang nasa banyo ako, pakiramdam ko napakabagal ng oras. Ilang minuto lang naman ang inaantay ko. Pero parang ang bagal ng usad ng oras. At nung nakita ko nga ang resulta, parang may bumagsak sa loob ko. 2 guhit. Napaupo ako. Hindi ako umiyak agad. Parang nawalan lang ako ng hangin. Hindi pwede. Bulong ko sa sarili ko.
Hindi pwede to. Pero kahit anong tanggi ko, nandyan na. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulala. Iniisip kung paano, kung kailan, kung bakit hinayaan kong umabot sa ganito. Ang una kong naisip, si Miguel. Kinabukasan, dumaan siya. Parang normal lang. Parang wala siyang idea kung anong hawak kong bigat sa dibdib. Miguel, may kailangan akong sabihin. Napansin niyang seryoso ako. Ano yun? Bakit? Anong meron? Hindi ko na pinaikot. Diretso na ang sinabi ko. Miguel, buntis ako. Parang biglang tumahimik ang paligid. Nawala yung pagiging kampante niya. Unti-unting nagbago ang itsura niya. Ano? Mahina niyang sabi. Buntis ako. Buntis ako, Miguel. Napahawak siya sa ulo niya. Sigurado ka ba? Tumango ako at ipinakita sa kanya ang 2 pregnancy test. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita hanggang sa bigla siyang tumayo. Paano nangyari to? Parang hindi siya makapaniwala. Parang hindi niya inaasahan. Hindi ko napigilang mapatawa. Mapait. Paano? Hindi mo alam kung paano. Napatingin siya sa akin. At doon ko nakita. Hindi siya masaya. Hindi siya natatakot para sa amin. Natatakot siya para sa sarili niya. Maricel, mahirap to. Sabi niya. Mahirap talaga. Sagot ko. Kailangan nating pag-isipan. Anong pag-iisipan? Putol ko. Andito na to, Miguel. Anong plano mo? Napailing siya. Paano si Arvin? Paano si Leia? Pareho kaming natahimik. Doon bumagsak lahat ng realidad. Hindi na ito lihim lang. Hindi na ito pagtatagpo lang. May buhay nang nakataya. Hindi ko kaya to. Mahina niyang sabi. Parang may kumurot sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pwedeng sirain ang pamilya ko. Parang may sumabog sa loob ko. At ako, paano ang pamilya ko? Hindi rin ba masisira ang pamilya ko? Hindi yun ang sinasabi ko. Eh ano? Na ako na lang ang bahala. Ganun ba yun, Miguel? Hindi niya ako masagot. Sali, lalong umiwas ang tingin niya. Maricel, hindi ko alam kung paano kita tutulungan dito. Tutulungan? Hindi niya sinabi na pananagutan, kundi tutulungan lang. Bakit, Miguel? Hindi mo ba anak to? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Tahimik siya. At doon ko nakuha ang sagot. Bigla akong napaupo. Hindi dahil sa hina, kundi dahil sa bigat. Ang kapal mo. Sa dami ng beses na pumunta ka dito, ngayon hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi ko naman ginusto. Hindi ko rin to ginusto, Miguel. Sigaw ko. Tahimik uli. Pero hindi na tulad kanina. Ngayon, puno na ng galit at sakit. Maricel, kumalma lang tayo. Huwag mo akong sasabihin kumalma. Napaatras siya. Siguro,
Hindi niya inaasahan na ganito ako. Pero sa totoo lang, ako rin, hindi ko na rin kilala ang sarili ko sa sandaling iyon. Umalis ka na, sabi ko. Maricel, umalis ka na. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumabas. At sa bawat hakbang niya palayo, parang mas lalo akong nalulunod. Pagkasara ng pinto, doon ako tuluyang bumagsak. Humagulgol. Hindi dahil buntis ako, kundi dahil sa katotohanan, mag-isa ko itong haharapin. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung kasalanan ko o yung katotohanan. Nung kailangan ko siya, siya pa ang unang nawala. At hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil ang akala kong pinakamabigat na parte, hindi pa pala nangyayari. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na bumalik si Miguel. Walang tawag, walang mensahe. Parang bigla na lang siyang naglaho. Sa una, umaasa pa ako na baka naguguluhan lang siya, na baka kailangan lang niya ng oras, na baka babalik din siya para panagutan ang lahat. Pero habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong tinanggap, hindi na siya babalik. Ako na lang. Ako na lang ang haharap sa lahat. Araw-araw, mas bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi lang dahil sa dinadala ko, kundi dahil sa takot, sa hiya, sa konsensya. Tuwing kausap ko si Arvin sa video call, halos hindi ko siya matignan. Mahal, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo. Oo mahal. Pagod lang ako. Yun lang lagi kong sagot. Pagod. Hindi niya alam na sa bawat okay lang ako, may tinatago akong katotohanan na kayang sirain ang lahat. Minsan, tinatanong niya rin si Miguel, dumadaan pa ba si Miguel dyan? Sandali akong natigil. Hindi na masyado mahal. Busy daw sa pasada. Sabihan mo naman siya, dumaan minsan. Siya lang mapagkakatiwalaan ko dyan. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Kung alam mo lang, RV. Kung alam mo lang kung paano namin winasak ang tiwalang ibinigay mo. Hindi ko na alam kung paano ako kikilos. Bawat galaw ko, parang may bigat. Hanggang sa isang araw, hindi ko kinaya. Mag-isa lang ako sa bahay noon. Tahimik, walang istorbo. Pero sa loob ko, magulong-magulo. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang tiyan ko, na hindi pa halata, hindi pa ramdam. Pero alam kong may buhay doon. Anong gagawin ko? Bulong ko. Walang sumagot, kundi ako lang. Ako lang ang may dala ng problema, ako rin ang gumawa. Pero hindi ko kinaya ang bigat. Yung kaba, yung guilt, yung takot na baka malaman ng lahat. At sa sobrang stress, doon nagsimula. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa puso. Hindi ko agad pinansin dahil akala ko dilipas din. Pero habang tumatagal, mas lalo itong lumalala. Hanggang sa napahawak ako sa gilid ng kama. Hindi na ako makatayo ng maayos. At doon ko napansin na may dugong dumaloy sa hita ko. Agad akong humingi ng saklolo sa isang kapitbahay. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa ospital. Sobrang bilis lang lahat ng pangyayari. Pagdating doon,
Doon ko narinig ang mga salitang hindi ko alam kung ikakagaan ba o ikakabigat ng loob ko. Nakunan po kayo, Mrs. Parang biglang tumahimik ang mundo. Wala na. Tapos na. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dapat ba akong umiyak? Dapat ba akong magluksa? O dapat ba akong makahinga? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa isang banda, may nawala. Isang buhay na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Pero sa kabilang banda, may lihim na parang biglang nabura. Isang problema na hindi ko na kailangan ipaliwanag. At doon ako mas natakot sa sarili ko. Kasi sa halip na purong lungkot, may parte sa akin na nakahinga. At sa parting iyon, doon ako mas nakonsensya. Ano bang klaseng tawa ko? Bulong ko habang nakaiga sa hospital bed. Luha ang tuloy-tuloy na tumulo. Hindi ko alam kung para saan. Para sa batang nawala o para sa sarili kong pagkatao na unti-unti ko nang hindi makilala. Walang nakaalam sa nangyari sa akin. Yung kapitbahay na tumulong sa akin, hindi din niya alam ang tunay na nangyari sa akin. Inilihim ko sa lahat. Mag-isa kong ininda ang sakit ng kasalanan ko. Pag-uwi ko, mas tahimik na ang bahay. Mas mabigat. At si Miguel, hindi ko na siya nakita. Kahit anino niya. Pero kahit nawala na ang lahat, hindi nawala ang konsensya ko. Araw-araw, bumabalik sa isip ko ang lahat. Yung gabing nagsimula. Yung mga sumunod na pagkakataon. Yung sandaling sinabi ko sa kanya na buntis ako. At yung pagtalikod niya. Hanggang sa dumating ang araw na uuwi si RV. At doon ako mas natakot. Kasi kahit wala nang ebidensya, nandito pa rin ang katotohanan. Sa puso ko. Sa konsensya ko. At hindi ko alam kung kaya ko pa bang itago yun. Nang dumating si RV, parang walang nagbago. Ganun pa rin siya. Yung lalaking iniwan ako bago siya sumampa ng barko. May dalang pasalubong. May ngiti. May yakap na matagal kong hinintay. Miss na miss kita, sabi niya habang mahigpit akong niyayakap. Ngumiti ako. Niyakap ko rin siya pabalik. Pero sa loob ko, parang may pader na hindi ko na kayang sirain. Masaya ang anak namin. Halos hindi na siya bumibitaw sa tatay niya. At habang pinapanood ko silang dalawa, doon lalo akong nadurog. Kasi ito yung pamilyang muntik ko nang sirain. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong maging normal. Nagluluto ako, nag-aalaga, nakikipagkwentuhan. Tumutulong siyang ayusin ang bahay. Parang bumalik kami sa dati. Pero ako, hindi na ako yung dati. May mga gabi na magkatabi kaming nakaiga. Gising ako habang siya mahimbing ang tulog. Pinagmamasdan ko siya. Iniisip kung gaano kalaki ang tiwala niya sa akin at kung gaano ko yun winasak kahit hindi niya alam. Mahal, bakit parang ang tahimik mo nitong mga nakarang araw? Tanong niya minsan. Ganun ba, mahal? Marami lang ako iniisip, mahal. Tsaka, siguro sa pagod lang. Sagot ko. Humiti siya. Hinawakan ng kamay ko. Okay lang yan, mahal. Andito na ako. Andito na siya. Pero ako, parang mas lalo akong nawawala.
Isang hapon, habang naglalaro ang anak namin sa labas, nabanggit niya si Miguel. Si Miguel, hindi na masyadong nagpapakita ah. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Baka busy siguro. Sagot ko. Pilit na steady ang boses. Hindi naman ganun yun dati. Dati halos araw-araw nandito. Tumangola ako. Hindi ko siya matingnan. Mahal, may nangyari ba? Tanong niya. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Wala naman, mahal. Sagot ko agad. Masyadong mabilis. Masyadong defensive. Napatingin siya sa akin. Pero hindi na siya nagtanong pa. Ngumiti lang siya ng bahagya. Siguro busy lang talaga. Pero ako, hindi na mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong kinakain ng konsensya ko. Hindi dahil may ebidensya pa. Wala na. Tapos na. Pero yung alaala, hindi nawawala. Hindi na ito tungkol kay Miguel. Hindi na ito tungkol sa nangyari. Kundi sa kung sino na ako ngayon. Isang asawa na may lihim. Isang ina na may kasalanan. Hindi ko alam kung ano ang tama. Kung aamin ba ako at sirain ang pamilyang pilit naming binuo, o mananahimik at dalhin habang buhay ang bigat na to. Minsan, naiisip ko, kung aamin ako, baka gumaan. Pero paano kung kapalit nun ay ang lahat? At kung hindi man ako aamin, kaya ko ba talagang mabuhay sa ganito? Na araw-araw, kinakain ng konsensya. Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot. Kaya kung ikaw ang nasa lugar ko, anong gagawin mo? Aamin ka ba? Kahit alam mong may mawawala? O mananahimik ka na lang? Para sa kapakanan ng pamilya mo. Dahil ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alin ang mas mabigat. Ang katotohanang sasabihin ko o ang kasalanang itatago ko habang buhay. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Maricel.